Sa kaapat lang naman yan kasama na yung kubyertos, sabi ko at agad siyang tinalikuran na umangal. Wife. What the? Pigil tawang pumasok ako sa kwarto at dumiretso sa banyo para maglinis ng katawan. Pagkatapos maglinis at nagbihis ako, paglabas ko ng bathroom ay nakita kong nakaupo si Martin sa edge ng kama namin na nakabuangot. Pero hindi ko siya pinansin sapagkat agad akong nahiga sa kama at nagtalukbong. Wife. 1, 2, 3, 4, 5. Wife. 1, 2, 3. Irene, wife. Sabi niya at ramdam kong nahiga siya sa tabi ko at yumakap ibiwang ko. Ano ba Martin, matutulog na ako, matulog ka na din, sabi ko at saka pumikit. Damn, rinig ko pang mura niya at tuluyan na nga ako nilamon ng antok. Martin's POV. Damn, this woman, tinulugan ako. I watched her while she's sleeping. I know that she's pregnant, and that's normal for pregnant people who irritates easily. But when she's not pregnant, it's normal for her na mainitin ang ulo, sometimes cray woman. But I love her too much and I don't let Kate ruin us. I know that Kate slapped her, and I can't control my anger at nasakal ko siya. Good night, wife, I said. I kissed her forehead. Love, and her pointed nose. You and last her lips. I stood up and went out of our bedroom. Dan, I need to wash the dishes. Irene's POV. Nagising ako kanina ng 9:30 at hindi ko na naman naabutan si Martin. Pumasok na sa trabaho niya. Napabuntong hininga ako dahil hindi ko na siya naipaghanda ng agahan nung nagsimula ako magbuntis. Ma'am Irene, okay lang po ba kayo? Napatingin ako sa nagsalita at ang guard namin dito. Opo naman, saka ano pala pangalan nyo? Tanong ko at ngumiti naman siya ng malaki sa akin at pilit akong ngumiti pabalik sa kanya dahil yung ngipin niya sobrang yellow. Popoy po ma'am, sabi niya at naglahad ng kamay kaya tinanggap ko iyon. Tumingin ako sa isa pang guard namin na nakaupo malapit sa gate. Nandito kasi ako sa labas umuupo nagpapahangin. Ayun po Mang Popoy, anong pangalan ng kasama nyo? Tanong ko ulit. Poy-poy po ma'am, nagtaka ako. Magkalapit po ang pangalan nyo, sabi ko at napakamot naman siya ng kanyang noo. Magkapatid po kami ma'am, tumango-tango ako, kaya naman pala. Ay anong oras na po ba? Tanong ko at napatingin naman siya sa bisig niya na may relo. 10:25 po ma'am, agad akong tumayo. Pasok po muna ako Mang Popoy, sabi ko at tumango naman siya. Sige po ma'am, sabi niya. Pagpasok ko sa loob dumiretso agad ako sa kusina at nagbukas ng ref. Wala na palang masyadong pagkain at isa na lang ang meat at 2 manok na magnolia. Grocery na lang ako mamaya, sabi ko at kinuha ang isang buong manok sa ref at inumpisahan ng hiwain yon. Nadalhan ko ng tanghalian si Martin, baka nagtatampo na yon, hindi lang sinasabi sa akin. Ilang minuto pa at napatingin ako sa orasan at 11:28 na pala kaya binuksan ko ang takip ng kawali. Pinatay ko ang apoy dahil luto na ang kare-kare ko. Agad akong kumuha ng baunan na sakto lang at nilagyan iyon ng kanin at ulam. Nahablot ng tingin ko ang juice at binuksan iyon para itempla. Dinalhan ko rin ng juice si Martin para may panulak kung sakaling mabilaukan. Pagkatapos nun kumuha ako ng kutsara at tinidor tsaka tissue at inilagay iyon sa bag na ibibigay ko kay Martin na lunch. Agad akong umakyat sa kwarto at naghanap ng susuotin. Hinubad ko ang shirt at panilalim ko at bra na lang at panty ang natira sa akin. Tumingin ako sa tiyan ko at may umbok na pala yon kaya hindi na ko pwedeng magpantalon, dress siguro pwede pa. Magdre-dress na lang ako, sabi ko at pinili ang pinakamagandang dress ko at ang napili ko ay ang dress na di-zipper sa likod na above the knee, kulay white, plain lang siya pero kita sa tela na imported. Pagkatapos kumuha ako ng sandals na medyo may takong. Itinali ko ng ponytail ang buhok ko at naglagay lang ng lipstick sa labi at okay na. Ready nang lumarga. Bumaba ako at kinuha ang bag na may amang baon niya at saka lumabas.
Lumabas ako ng bahay at dumiretso sa kotse ko at agad na sumakay roon at pinaandar. Nagbusina ako, hudyat na buksan ang gate at si Mang Popoy ang nagbukas. Ang kapatid niya naman na si Poypoy ay natutulog at nagulat sa busina ko nahulog sa kinaupuan kaya natawa ako ng mahina. Sorry Mang Poypoy, sambit ko sa sarili ko at bahagyang natatawa pa. Pinaandar ko ang kotse at medyo traffic, kaya ilang minuto din ako nakarating sa building na pagmamayari mismo ng pamilya ng mga pamilyang De Los Santos. Papasok sana ako nang harangan ako ng guard. Hello po ma'am, sino po sadya nyo? Manong niya. Si Martin Hal De Los Santos, sabi ko. Pasensya po ma'am, bawal po ngayon istorbohin si Sir Martin, sabi niya at tumaas ang kilay ko. I'm his wife, wag mong sabihin hindi pa din pwede. Uupakan ko talaga ang guard na to. Hindi nagsalita ang guard at mukhang hindi naniniwala sa sinasabi ko. Kita mo to? Sabi ko sabay turo sa tiyan kong may umbok na. Anak namin to, sabi ko at pinanlakihan ng mata ang guard, naiinis ako sa kanya. Pumasok po kayo ma'am, sabi niya at agad naman akong pumasok. Pag itong niluto ko ay hindi na mainit raw ang initin ko. Pumunta ako sa office ni Martin at ang nadatnan ko ay isang babae. Nasaan si Martin? Tanong ko. Nasa meeting pa po ma'am, ano o sadya nila? May appointment po ba kayo? Tanong niya. Wala, sabi ko at magsasalita pa sana ang babae pero inunahan ko na siya. I'm his wife, sabi ko at agad naman nanlaki ang mga mata niya. Naku po ma'am, sorry po, pero pwede niyo po siyang hintayin dito sa office niya saka medyo matatagalan pa ang meeting, ay ang bilis niyang magsalita dire-diretso. Okay, yun na lang ang nasabi ko. Nahiya ako sa kanya magsalita, hindi ko mapantayan. Umupo ako sa sofa dito sa office niya at inilagay ang maliit na bag sa tabi ko. Iwan ko po muna kayo ma'am, sabi niya at tumango ako at ngumiti. Narinig ko ang bagsak ng pinto kaya hudyat na nakalabas na siya. Napanguso ako nang hindi ako komportable sa sofa na ito. Hindi ko gusto. Napatingin ako sa sofa na nasa harapan ko, pareho lang naman ito sa sofa na inuupuan ko kaya hindi rin yun komportable. Tumayo ako at pumunta sa swivel chair ni Martin at doon umupo at isinandal ko ang likod ko. Ayan, comfortable na, sabi ko at galaw-galaw pa kanan at kaliwa ang swivel chair at pati ulo ko isinandal ko. Ilang minuto pa at hindi pa din tapos ang meeting ni Martin. Tumingin ako sa bisi ko na may relo at 12 oras 45 minuto na tanghali na. Sigurado akong malamig na ngayon ang inihanda kong pagkain sa kanya. Napatayo dahil naihi ako kaya hinanap ko ang CR sa office ni Martin at nakita ko naman kaya agad akong pumasok. Nang tapos ng umihi, tumayo ako at naghugas ng kamay. Napakapit ako sa teles na pader sa banyo niya nang bigla akong mahilo. Tinapos ko na ang paghuhugas ng kamay at lumabas na. Parang may biglang bumuhos ng malamig na tubig sa buo kong katawan nang makita kong may kahalikan siyang babae. Si Kede ang babaeng kahalikan niya. Uminit ang mga mata ko sabay ang pagsikip ng dibdib ko at hindi ko na napigilan at lumandas ang mga luha ko sa mga mata ko. Diretso lang akong naglakad at naagaw ko ang atensyon nila kaya napatingin silang dalawa sa akin. Wife, rinig kong sambit ni Martin pero hindi ko siya tinitigan at hinablot ang bag na nasa sofa at dire-diretsong lumabas sa office niya. Walang hiya siya, walang hiya silang dalawa mga manloloko. Pigil ang hikbi ko ng papalabas ng building pero tuloy sa pag-agos. Ang mga luha na para bang wala ng bukas. Nilagpasan ko ang guard saka lumabas, humigpit ang hawak ko sa bag at saka nalang tinapon sa basurahan na yon. Wife, hinablot niya ang kamay ko kaya napaharap ako sa kanya at sabay ring sampal ko sa kanya habang umiiyak. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang hikbi ko at para akong tangang malakas umiiyak. Let me explain, sa pangaliwang pagkakataon na sampal ko ulit siya. Bwisit ka, bibwisit ka. Tinalikuran ko siya at agad na dumiretso sa kotse ko at pumasok doon. Ayokong marinig ang sasabihin niya, sapat na yung nakita ko kanina, sapat na yung nakita kong niloloko niya ako. Kaya pala gano'n na lang ang lakas loob ni Kede na sumugod sa bahay kasi may relasyon silang dalawa. Pinaandar ko ang kotse kahit kinakalapag pa ito ni Martin na nagmamakaawang buksan ko.
Bumilis ang andar ng kotse at wala na siyang nagawa kundi ang tignan na lang ang kotse ko papalayo sa kanya. Walang tigil iyak ang iyak ko habang nagmamaneho pa uwi sa bahay. Nang nasa tapat na ng gate, bumusina ako ng bumusina at agad namang binuksan ni Mang Popoy. Pagkabukas ng gate ay agad kong pinarurot ang kotse ko at pinark lang sa kung saan. Agad akong bumaba sa kotse habang alang tigil ang pag-iyak ko. Kailan niya pa ako niloloko? Gaano nakatagal? Dire-diretso akong pumunta sa kitchen at naghilamos. Kumuha ako ng tubig sa ref at nanginginig na kamay na nagsalin sa baso at saka tinungga iyon at nangalahati. Irene! Ibinagsak ko ang baso sa lamesa dahil sa umalingaw na boses ni Martin. Nang makita niya ako agad lumapit sa akin at niyakap ako. Mas lalo akong nasasaktan dahil sa ginagawa niya. Paano niya pa ako nayayakap? Hindi ba siya nahihiya sa ginawa niya sa akin? That's not what you think. Ano? Napatigil siya dahil sa sigaw ko. Pinahid ko ang luha sa mga pisngi ko at tinignan siyang humihikbi. Manloloko ka. Sigaw ko sa kanya. I can explain. Ano ha? Ano na naman explain mo? Mga kasinungalingan mo. Sapat na yung nakita ko kanina na manloloko ka. Hindi ko na napigilan at pinaghahampas-hampas ko siya. Nang mapagod sa paghampas ko sa kanya, sinampal ko siya. Magkapatid nga kayo ni Brandon. Mga manloloko, pahina ng pahina ang boses ko habang sinasabi ko iyon. Nilagpasan ko siya at hahakbang na sana sa hagdan nang yakapin niya ako sa likuran. Bitiwan mo ako, nandidiri ako sa'yo, madiing sabi ko. Hindi siya nakapagsalita dahil sa sinabi ko. Paano mo ako nahahalikan, Martin? If your lips are also kissing Keda's lips. Irene pushed her. Humarap ako sa kanya at tinitigan lang siya. Yes, she kissed me but I didn't kiss back, Irene. But she emphasized her lips further. Yan ang rason mo. Ano ka? Bakla? Wala ka bang lakas na itulak siya, ha? Bakla ka. Bakal. Namo. Sigaw ko as kanya at agad siyang tinalikuran at umakyat. Pagpasok sa kwarto ay agad kong nilock ang pinto para hindi siya makapasok. Umupo ako sa edge ng kama at hindi ko na naman mapigilan at napahagulgol sa iyak. Nagloko pa siya kung kailan magdadalawa na ang anak namin. Ang hangulhol ko ay biglang humina at ang mukha kong nakalukot dahil sa iyak ay napalitan ng niwi dahil biglang kumirot ang tiyan ko at nang tumagal ang tumagal ay mas pasakit ng pasakit. Martin! Sigaw ko. Hayop ka! Martin! Sa pangalawang sigaw ko ay kumatok siya sa pinto. Irene, open this door, Irene. Sigaw niya sa labas at kinakalampag ang pinto. Pilit akong tumayo at binuksan ang into. Pagbukas ng pinto ay agad humina ang tuhod ko at natumba ko sa katawan ni Martin. Wife! Wife! Masakit ang tiyan ko, Martin. Dalhin mo ako sa ospital. Kasalanan mo itong nimal ka. Madiing sabi ko at agad niya akong binuhat habang nagmumura ng kung ano-ano. Paglapag niya sa akin sa backseat ay agad siyang umupo sa tabi ko. Popoy, drive to the nearest hospital. Sigaw niya at agad namang sinunod yun. Nakaupo ako at dumadaing sa sakit. Sumisikip ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga at ang talukap ng mga mata ko ay bumibigat. Erica's POV. Sumisimsim ako sa kape ko at bahagya pa yung hinihipan dahil mainit. Sigaw ko nang bigla akong napaso sa bibig dahil may biglang tumawag sa cellphone ko kaya nagulat ako. Pag nalaman ko kung sino yung tumawag, kakatayin ko siya. Inis kong hinablot ang sini ko at sinagot yun. No. Sigaw ko at timing din na pumasok si Manang ang nagtitinda ng mga ulam dito. Sus Mariusep ka namang bata ka, nagulat ako sa bunganga mo. Sabi niya pa pero hindi ko siya pinansin. Nasa ospital si Irene, mabilis pa kay Flash na napatayo ako at hinablot ang coat ko at bag saka lumabas ng office. Bakit? Anong nangyari? Nanganak na ba? Natataranta kong sabi at lahat na taong tinatawag ako dito sa office ay hindi ko pinapansin sapagkat dire-diretso lang ang lakad ko. Ogag ka ba? Paano? Magdalawa tandang bawas 2 months pa lang yun, visit na look.
Pero o nga pala hindi pa pwedeng manganak iyon. Mas anga ka at saang hospital? Tanong ko at ni loudspeaker at inilapag ang CD ko. At pinaandar na ang kotse. Sa hospital, agad kong pinatay ang linya nang sabihin niya iyon. Ano bang nangyari at nasa ospital yon? Hindi ba yon inaalagaan ni Martin? Kaya na ospital. Ay ampulagot sa akin ang matsong lalaking yon, singhal ko at hinampas ang manubela ko. Pagkarating ko sa hospital ay agad akong nagpark at saka nagmamadaling lumabas. Nasaan ang kwarto ni Irene Gonzalez de los Santos? Tanong ko sa nurse na nakasalubong ko lang. Nasa room 404 pumaam. Agad kong hinanap ang 404 at sa wakas nakita ko rin at binuksan yon. Napatigil ako sa pagtulak ng pinto nang may marinig akong nabasag na kristal na bagay. Manloloko ka. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sigaw ni Irene kaya agad na akong pumasok at nadatnan ko ang mag-asawang parehong umiiyak. Anong nangyayari? Best. Sabi ko at agad na lumapit sa kanya at pinigilan ang kamay niyang ibabato sana ang unan kay Martin na nakatayo lang at tinitignan ang asawa niya. Anong nangyari ha? Tanong ko pero maski isa walang sumagot sa kanila. Iyak ng iyak si Irene. Martin? What happened? Aya na pa-English tuloy ako. Irene A. Mahinang sabi ni Martin na akala mo ay naubusan ng nutrisyon sa katawan. Don't say anything. I can't do that to you, mahal na mahal kita. Napatingin ako kay Martin dahil first time kong narinig na nagtatagalog siya. Best kalma, pagpapahinahon ko sa kanya dahil napansin kong kumukuyom ang mga kamay niya. Inayos ko ang buhok ni Irene na mukhang sinabunutan ng asawang at saka sinenyasan si Martin na sumunod sa akin at buti na lang sinunod niya. Naks isang bilyonaryo na papasunod ko. Lakas ng dating ay. Lumabas ako at tumawag muna ng nurse na magbabantay muna kay Irene habang nag-uusap kami ni Martin. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaupo at napahilamo sa mukha niya. Akala niya niloloko ko siya. Ano? At sino naman ang babae mo? Na high blood bigla ko dahil sa sinabi niya. No, that's not what you think. Medyo tumaas ang boses niya kaya hindi na muna ako nagsalita at baka masapak pa niya ako. I don't that she's going to my office, umpisa niya. Kate is our best friend and she likes me but when I'm coming in suddenly she pushed me kissed me. Kaya akala ni Irene niloloko mo siya. Sabi ko at tumango naman siya. I can't do that to her, he said at napatango naman ako. Punyetang kade na yan nagkandalets-lets ang mag-asawa ng dahil sa kanya. Saan ba yan nakatira? Tanong ko at nag-cross arms. Gawin kwa? Tanong niyang hindi ako tinitignan. Patayin ko lang, biglang sabi ko at bigla rin siyang tumayo at papasok sana sa kwarto ni Irene nang hablutin ko ang kanyang sleeve kaya napaatras uli siya. What the? Tumaas ang boses niya pero tinaasan ko siya ng kilay. Huwag mo akong mawat-wat dyan at baka masapak kita dyan at tumba ka. Singhal ko sa kanya. At saka huwag ka munang pumasok ako kakausap sa kanya at umuwi ka na rin dire-diretsong sabi ko. At hindi ko na hinintay ang sasabihin niya at pumasok na sa kwarto ni Irene at nadatnan ko siyang tulala. Best, sabi ko at napatingin naman siya sa akin. Akmang iiyak siya nang dinuro ko siya. O wag kang iiyak gaga, sabi ko at umurong naman ang luha niya at umiwas ng tingin sa akin. Napabuntong hininga ko bago lumapit sa kanya at sininyasan ang nurse na pwede na siyang umalis at sinunod niya naman. Naks ang lakas ngayon ng dating ko. Niloko niya ako, biglang sabi niya. Alam ke, ay malitangit. Ay bibig taklesa ka. Irene, makinig ka sa sasabihin ko, huwag kang pabigla-bigla dahil nasa sinapupunan mo ang bata. Sigaw ko sa kanya at sinamaan niya naman ako ng tingin. Huwag mo akong sigawan, sabi niya at lihim akong napangiti dahil kapag bumalik siya ng singhal sa akin, ay ibig sabihin humihinahon na siya. Oo na. At nakwento sa akin ni Martin lahat. Naniwala ka naman sa kasinungalingan niya. Ha? Sabi niya at pumisngo pa siya sa huling sabi niya. Gagi pag ako, hindi mo pinatapos ako na mismo magpapaanak sa'yo dito at ngayon na.
Naitikom niya ang bibig niya at tinignan ako ng seryoso. Bumuntong hininga ko ulit bago magsalita. Ganito kasi yun, Erin, hindi ko sinasabing patawarin mo na si Martin dahil nasa iyo mismo ang desisyon, pero kahit sa isang bisis lang, pakinggan mo siya, kahit isang bisis lang para mapanatag yung utak at puso mo para maliwanagan. Sabi ko at sinuklay ang buhok niya. Pero paano kapag niloko niya talaga ako? Tanong niya at nag-umpisa na namang maluha ang mga mata niya. Upakan natin pati ang babae niya, sabi ko at natawa kaming pareho. Erin Skilvey. Gusto kong umuwi pero wala akong magagawa dahil buhay ng anak ko ang nakasalalay pag hindi ko sinunod ang sasabihin ng doktor. Nasa harapan ko ngayon si Martin at hindi ako nagsasalita at nasa damit niya lang ang tingin ko. Na pag nakikita ko ang pagmumukha niya, naaalala ko halikan nila ni Kede. I'm sorry, sabi niya pero hindi ako nagsalita.